Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan, and in today's video, pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng pagrerehistro ng iyong business sa DTI at sa Securities and Exchange Commission. So technically, mas mahirap at mas mapanganib kung ikaw ay magre-register sa DTI kumpara sa Securities and Exchange Commission. Kinakailangan muna nating pag-isipan kung saan natin i-register ang ating business at kung dapat na ba natin i-rehistro ang ating business. Okay? Dahil kapag narehistro na po ang ating business either sa DTI or sa Securities and Exchange Commission, mayroon na tayong mga obligasyon sa gobyerno. Okay? Pero ano ba at saan ba dapat magrehistro ng ating business? Okay, so alamin natin yung mga sanctions, liabilities, at mga benepisyo ng pagrerehistro ng ating business. Okay, so marami kasi yung mga nagtatayo ng business na kung saan ay ipinopromote nila yung kanilang DTI registration at sinasabing sa wakas, business registered na ako. Okay, ibig sabihin sa wakas, mayroon na akong patunay na totoo ang aking business. Okay. So, sa DTI, ang tawag doon sa registration ay sole proprietorship. Okay? Ibig sabihin, ikaw ang may-ari ng iyong pangalan. Ang iyong kumpanya ay ang sarili ninyo. Okay? Yun po ang sinatawag na sole proprietorship. Sarili ninyong kumpanya ang personal ninyong buhay. Okay? So, ibig sabihin, yung personal ninyo ay, yung business ninyo ay ang inyong sarili. Bakit? Dahil kapag nag-register ka ng iyong business sa DTI, di ba hinihingan ka ng TIN number, yung Tax Identification Number. At yung Tax Identification Number ay nakalink yun sa inyong pangalan o sa atin. Okay? So, kaya tinawag na sole proprietorship. Ang one-person corporation naman, ibig sabihin, hiwalay yung personal at hiwalay yung business o entity na tinatawag. Okay? So, yun yung pagkakaiba ng sole proprietorship sa one-person corporation. Okay, so sa scope of registration naman, okay, so kapag sinabing scope of registration, kapag sa DTI, maaari kang magrehistro ng iyong business sa kung barangay lamang yung nasasakop ng iyong business, kung ito ba ay pang city, kung ito ba ay pang regional, o kung ito ba ay national. Sa scope of registration naman ng SEC, this is always national. Okay? So, hindi mo na kinakailangan pang i-upgrade in the future yung iyong business. Okay? So, pagdating naman sa liability, okay, ang owners sa sole proprietorship o sa DTI are directly liable. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng problema doon sa iyong business, ikaw ay na-bankrupt, nalugi, nagkaroon ka ng mga kaso o mga reklamo. Okay? Mayroong karapatan ang gobyerno o ang mga bangko na kunin ang lahat ng iyong ari-arian kahit na personal mo itong pag-aari. Bahay, sasakyan, condominium unit at iba pang bagay na kung saan ay nakakabit sa iyong pangalan. Iyon ang DTI registration. Ang SEC naman, kapag ikaw ay nagkaroon ng problema, nagkaroon ka ng mga kaso o na-bankrupt ang iyong business, ang kukunin lamang ng mga bangko o ng gobyerno ay yung entity. Ibig sabihin, hiwalay yung personal ninyong pag-aari or assets. Laging yung business lamang ninyo ang papakialaman ng mga bangko o ng gobyerno. Okay? So, pagdating naman sa validity, mayroong 5 taon na validity ang iyong business. Samantalang sa SEC ay lifetime, perpetual ito. Okay? So, ibig sabihin,
hindi mo kinakailangang mag-renew ng mag-renew sa SEC. As long as tumatakbo, gumagalaw, nag-ooperate ang iyong business, sa SEC ay perpetual yung validity. Okay, so pagdating naman sa scale or growth, halimbawa lumaki na yung iyong business, ito yung problema sa DTI. Okay, napakadaming requirements, napakahirap ng requirements kapag i-update, i-upgrade mo na ito doon sa tinatawag nating regular corporation. Samantalang sa SEC, kapag lumaki ang iyong business, you just need to update lang yung SEC. Ilan ba yung magiging stakeholder? Ilan ba yung magiging business? Ilan ba yung iyong business? Okay? So yun lamang po, i-upgrade nyo lang yung records ninyo sa SEC. At ito yung matindi sa succession. Okay? Kapag ang rehistradong business, okay, o namatay yung may-ari ng business, ang kukunin o hahabulin ng gobyerno o bangko ay yung kanyang mga maiiwan. 'Di ba? Ang sad. Dahil kapag yung may-ari ng business ay namatay at meron itong pagkakautang, meron itong mga reklamo, ay mapapasa sa tao, no, sa kanyang tagapagmana, sa mga tagasunod niya, yung mga problema na iniwan nung namatay. Okay? So, samantalang sa SEC ay hindi po ganun. Okay? Mananatiling yung business lamang. Okay? Kung namatay na yung may-ari ng business at wala na itong gamit o kung ano man, stop na doon. Hindi na maaaring habulin yung business. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng DTI at SEC. Okay, so by the way, ang DTI pala, kapag nagparehistro ka sa DTI, kinakailangan mong iparehistro sa BIR ang iyong business within 30 days. Otherwise, ay hindi ito, kumbaga, lalagyan, no? Kumbaga, hindi mako-considered na legit at valid ang iyong business. At kapag hindi mo pa ito narehistro sa BIR, magkakaroon ka pa ng penalty. Okay? So, yun lang, and so on and so forth.